Kanina pa, ring ng ring ang phone ko. Pasimple akong lumabas ng conference room habang nagkakaroon ng meeting sa loob. Dali-dali kong sinagot ang tawag. Sa wakas, nagawa ko nitong tawagan. Pasensya na Janice, nasa meeting kasi kami ngayon ng boss ko kaya hindi ko masagot-sagot ang tawag mo. Bungad ko sa kabilang linya. Naku Maria, kahapon pa kami nandito sa ospital. Si Baby Lia Marie kasi sobrang taas ng lagnat. Ang sabi ng doktor may dengue daw kaya kailangan niya ng masalina na dugo. Tarantang pahayag nito. Napahikbi ako't nanghihinang napasandal sa pader. AB positive ang blood type ng anak ko. Paano na? Hindi ako pwedeng mag-donate sa kanya. Type O ang dugo ko. Janice, ang anak ko. Nanghihinang sambit ko habang patuloy sa pagtulo ng luha ko. Relax Maria, hindi naman namin siya pababayaan eh. Pumunta ka na dito sa ospital. Text ko na lang kung saan. Napatampal ako sa aking noo. Saan ba malapit na airport dito? Clark Airport. Dali-dali kong pinunasan ng basang pisngi ko nang maisip ang pinakamalapit na airport patungo sa Manila. May problema ba, Miss Revilla? Tanong sa akin ng executive assistant na si Grace. Kagad ko itong nilapitan. Kailangan ko umuwi, may emergency lang. Please ikaw na lang magsabi kay sir, pakiusap ko. Naku, Miss Revilla, dapat reasonable ang sasabihin ko kay Sir Leo. Baka kasi ako mapagalitan niya, sabi niya. Pilit kong pinakalma ang sarili ko tinawakan ng kamay nito. Nasa ospital kasi anak ko kaya kailangan kong umuwi. Please, ikaw na magpaalam sa akin. Importante lang talaga to. May dengue daw kasi anak ko't nangangailangan masalina ng dugo. Tarantang paliwanag ko. Nanlaki naman ang mga mata nito. May anak ka na? Hindi makapaniwalang pahayag nito. Napatango naman ako't pinunasan ng mga luhang naglanda sa pisngi ko. Okay, sige, ako nang bahala. Tugon niya. I gotta go. Thank you so much. Nagmamadali ako naglakad palabas. Lia Marie anak, hintayin mo si mommy ha? Hindi ako mapakali sa kinaupuan ko habang nakikibalita sa anak ko nasa ospital. Napabuga ako ng hangin pagkuway denial ang number ni mama. Nagad naman itong sinagot. Hello anak? Bungad ni mama. Napahagulhol ako na marinig ang boses ng mama ko mula sa kabilang linya. Mama, ang anak ko nasa ospital ngayon. Napasigok-sigok ako habang pinupunasan ang mga luhang nag-uunahang pumatak mula sa aking mata. What? What happened? Gulat na tanong nito na bahid sa boses ang pag-aalala. Napasinghot ako at lumunok ng laway. Mama, kailangan niya masalina ng dugo. May dengue daw ang anak ko. Saang ospital? Luluwas kami ngayon ng papa mo. Nagulat naman ako sa huling sinabi ni mama. Si papa? Hindi makapaniwalang tanong ko. Pinunasan ko mga luha ko tinintay ang pagsagot ni mama. Oo anak, nandito siya sa tabi ko't nakikinig sa usapan natin. O siya, kumalma ka na muna anak. Maghahanda na kami. Bye. Napatutup ako sa aking bibig at tahimik na humikbi. Kung alam ko lang na mangyayari ito, sana hindi na ako sumama kay sir dito. Leo's POV. Miss Amonte, where's Maria Revilla? Kagad kong tanong sa executive assistant ko paglabas ko ng conference room. Kanina ko pa ito hinahanap pero hindi ko matagpuan ang babae. Saglit na pamaang sa tanong ko. Yes sir, pero dali-dali po siyang umalis. Pinabili niya pong sabihin ko na lang sa inyo na nasa ospital ang anak niya dahil may dengue daw po't kailangang salina na dugo, kaya agad po siyang bumayahe pa uwi. Sana maintindihan niyo sir. Napatulala ako sa sinabi ng executive assistant ko. Ang anak ko? Napatiimbagang ako tinawagan ng private plane ko na sunduin ako ngayon. Cancel o may appointment today. Miss Monte, may pupuntahan lang ako. Bilin ko sa kausap. Yes sir. Agarang sagot nito. Halos takbuhin ko ng elevator. Kinuha ko sa loob ng slacks kung suot ang phone ng magring ito. Nagpasalamat akong si Kevin ang tumatawag. Kagad ko itong sinagot. Naghahanap sila ng blood donor. AB positive ang blood type ng bata at kailangan mo ng bilisan. Anito. Magsasalita pa sana ako ng ibaba ng itong linya. Kahit kailan talaga. Tumingin ako sa wristwatch kong suot. Tamang-tama namang bumukas ang elevator. Tumakbo ako patungo sa kotse ko at pinaharol to. AB positive. Hindi makakatanggi si Maria na anak kong bata. Dugo kong nananalaytay sa kanya. Nakatagis ang bagang ko nang maalala ang mukha ni Lia Marie. Tumulong luha ako. Hindi ko ma-imagine na nasa ospital lang anak ko't nag-aagaw buhay.
Inihinto kong kotse ko sa parking lot ng Kawayan, CYZ Airport. Ito na pinakamalapit na airport dito sa Baguio patungong Manila. Patakbo akong pumasok sa loob. Naghihintay na sa akin ang private plane ko. 3 oras at 5 minuto lang tinagal ng biyahe ko from Baguio to Manila. 6 na oras at 5 minutong oras na natural na biyahe ng eroplano. Sinundo ka agad ako ng driver ko na lumapag ang sinasakyan ko sa Manila. Dumiretso kami sa hospital kung nasa nakakonfine ng anak ko. Tumakbo ako pupunta sa front desk at nagtanong sa nurse kung nasang kwarto si Lia Marie Revilla. Hindi ako sigurado kung Lia Marie Revilla nga ba talagang buong pangalan ng anak ko. Nagbabaka sakali lang ako baka ginamit ni Maria ang apelyido niya sa anak namin. Sinunod ko lang kung ano sinasabi ng puso ko. Alam kong tinawag niya noon na Mama Janice hindi talagang tunay na nanay ni Lia Marie. Wala po kaming patient na Lia Marie Revilla ang pangalan. Napatutup ako sa bibig ko at napahawak sa ulo. Imposible yun. Gusto ko magwala sa ospital na to at tawa sa akin ang buong gusali. Pero may patient po kaming Lia Marie Mercado Revilla ang pangalan. Napatingin ako sa nurse. Bigla akong kumalma at natuwa. Paulit-ulit na rumihistro ang pangalan ng anak ko sa utak ko. Napangiti ako sa labis na kasiyahan. Anong number ang room niya? Tanong ko. 26 po sir. Sagot nito. Tumakbo ako pupunta sa elevator at pigil ang hininga ko noong pumasok ako. Ngayon lang ako kinabahan ng ganito. Ngayon lang ako nakadama ng excitement sa buong buhay ko. Finally, nakikilala ko na din sa wakas ang anak ko. Magpapakilala na din ako sa kanya na ako talagang daddy niya. I took a deep breath nang bumukas ang elevator. Dahan-dahan ako naglakad palabas. Hindi ko mapigilan maging emosyonal nang tumapat ako sa pintuan na may nakalagay na numero sa itaas, 26. Bumukas ang pinto. Gulat na gulat ang babaeng nagbukas ng pinto nang makita ako. Kamukhang kamukha ito ni Maria. I'm sure nanay ito ni Maria. Hello ma'am. Bati ko sa kanya. Bumuntong hininga lamang ang narinig ko mula dito at sinara ang pinto. Nakahanda na ako kung ano man ang sasabihin niya. Sandali ito napatulala sa mukha ko. Halika, mag-usap muna tayo. Iyaya nito sa akin at nauna siya maglakad patungo kung saan. Mukhang alam na niya na ako ang daddy na anak ni Maria. Kaagad naman ako sumunod dito. Bakit kailangan mo pang pumunta? Alam kong ikaw ang tatay ng apo ko, si Lia Marie. Alam ba ito ng anak ko? Taas kilay na tanong niya. Alam nga ba ni Maria na ako ang daddy ng anak niya at pinaglalaroan niya lang ako para makaganti sa akin? Nandito po ako para sa anak ko. Alam kong nangangailangan siya ng dugo. Gusto ko mag-donate sa kanya. Sabi ko. At hindi ako papayag na may ibang dugong mananalaytay sa anak ko. At ngayon may lakas ka ng loob. Hindi mo ba alam ang hirap na pinagdaanan ng anak ko? Tumulong luha nito. Napalunok naman ako. Nanatili ako nakayuko. Ayaw ko sumbatan ka't magalit sa'yo. Pero hindi ko matanggap na ikaw nagparusa sa pinakamamahal kong anak. Iniingatan at minahal namin siya ng papa niya. Pero inanakan mo lang siya at tumakas sa responsibilidad mo sa kanilang mag-ina. Saksi ako sa paghihirap niya, sa lahat ng sakit na pinagdaanan niya. Na noon lang niya naranasan sa buong buhay niya. Ikaw ang nagpasakit sa anak ko. Sigaw nito sa akin. Halos mabuwal ako sa kinatatayuan ko nang sampalin ako nito. Nalasahan kong sarili kong dugo sa pumutok na labi ko. Tumago sa akin na lahat ng sinabi ng nanay ni Maria. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang galit. Alam mo ba? Nang tinanong si Marie ng papa niya kung sinong tatay ng anak niya, hindi siya makasagot. Sobrang sakit para sa aking isipin disgrasyada ang anak ko. Tinakwil siya ng papa niya at ngayon mga padar na nakapagitan sa dalawa. Dahil yun sa'yo, walang hiya ka. Halika, gawin mo tungkulin mo sa anak mo. Mahigpit nitong hinawakan ng kamay ko at sa pilitan akong hinila. Napatigil kami pareho na makaharap namin si Maria na halos kararating lang. Namumugtong mga mata nito. Mama? Sir? Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa amin ng mama niya. Binitawan ako ng mama ni Maria at nilapitan nito anak niya at niyakap. Nakita kong pagkikbi ni Maria habang yakap ang mama niya. Parang kinurot ang puso ko na makita siyang umiiyak. Ramdam na ramdam kong pagmamahal niya para sa anak namin. Nagpaalam ang mama niya kaya naiwan kaming dalawa. Sir, anong ginagawa mo dito? Takantang niya. Gusto ko maging blood donor. Type AB positive ang dugo ko. Diretsong sabi ko. Napaawang ang labi ni Maria tila hindi makapaniwala sa sinabi ko. Thank you po sir. Tatanungin ko po itong malaking na utang na loob.
pagpapasalamat niya. So, hindi niya pa alam na ako ang daddy ng anak niya? Bumuga ako ng hangin at mariing sinabunutan ng sarili. I'm so stupid. Mali ako ng akalang pinaglalaruan niya lang ako. Maria's POV. Gulat na gulat ako na madatnan ko si Mama at si Sir Leo na magkausap. Nilapitan ako ni Mama at mahigpit na niyakap. Hindi ko napigilan ang paghikbi ko. Ngayon, isa na rin akong ina. Alam ko na yung pakaramdam ni Mama nung kapag nagkakasakit ako. Ganito pala yun, napakahirap. Nahihilingin mo na ikaw na lang sanang nasa kalagayan na anak mo. Gusto kong ilipat sa akin ang sakit na anak ko. Mama, nasaan si Papa? Tanong ko na kumalas to sa pagkakayakap sa akin. May biglang problema sa buyer natin, kaya pinaasikaso ko muna sa kanya. Paliwanag ni Mama. Ngumiti naman ako tumango, at least kahit papano, binalak ni Papa na makita kami ni Leah Marie. Nagpaalam si Mama na ibibili ako ng tubig kaya naiwan kami ni Sir Leo. Sir, anong ginawa mo dito? Takang tanong ko sa kanya. Napansin kong dumudugong labi nito, pati ang mapulang pisngi nito. Ano nangyari sa kanya? Gusto ko maging blood donor, type AB positive ang dugo ko. Diretsong sabi niya. Nabunutan ako na tinik sa dibdib na magpresente siya. Sinabi siguro sa kanya ni Miss Monte ang dahilan kung bakit ako dali-daling umalis kanina. Sobrang rare makahanap ng AB positive. Nababaliw na ako kanina kung saan ako hahanap ng AB positive blood type. Naubusan na daw kasi ng supply ang blood bank. Thank you po sir. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob. Natutuwang sabi ko. Nagpaalam na ako dito na papasok muna sa kwarto ni Leah Marie. Sinalubong naman ako ni Janice at Jake ng yakap. Salamat sa pagbabantay at pag-aalaga sa anak ko. Pagpapasalamat ko sa kanila. Tumango naman ang mga ito bago nagpaalam na lumabas. Dinaluhan ko si Leah Marie nakadextrose. Sobra ako nasasaktan sa sitwasyon ngayon na anak ko. Para akong pinapatay. Sana ako na lang. Hindi na sana anak ko. Kinuha ko maliit niyang kamay. Dinala ko yun sa pisngi ko. Leah Marie anak, uuwi din tayo kapag gumaling ka na. Bulong ko sa kanya. Napangiti ako ng maalala sa Sir Leo. Habang buhay ko siyang pasasalamatan dahil sa pagtugtong niya sa buhay ng anak ko. Napalingon ako sa pintuan nang dumating ang doktor at nurse. Pinakiusapan nila akong lumabas muna. Sasalinan na daw nila ng dugo si Leah Marie. Gusto ko sana magprotesta pero pumayag din ako kalaunan. Hindi ako mapakali habang hinihintay ang doktor na lumabas. Napatay ako ng tuwid nang makita sa Sir Leo yung inaayos ang pagkakalukot ng white long sleeve niya. Ngumitito na magtamang mga mata namin. Nilapitan ko naman to't kinamusta. Kamusta si Leah Marie? Nasalinan na ba siya? Nag-aalala niyang tanong. Oo, sinasalinan na siya ng dugo ng doktor. Salamat sir. Tatanungin ko po itong utang na loob. Inalalayan ko siyang umupot, tinabihan siya. Maria, nasan nga palang daddy na anak mo? Napatulala ako sa tanong niya at hindi nakasagot. Kahit ako, hindi ko rin alam kung nasan siya. Hindi mo ba ako naalala? Tanong niya. Kumunot ang noo ko kay Sir Leo. Seryosong mukha nito nakatingin sa mga mata ko. Bakit? Nagkita na ba tayo dati? Takang tanong ko. Isa siyang CEO, imposibleng mag-cross ang mga landas namin dati. Sigurado ako ngayon ko palang siya nakikilala. Nakita kong paglunok nito at pagbuga ng hangin. Tila hirap itong sabihin ko ano gusto niyang sabihin sa akin. Ano po yun, sir? I am Leah Marie's father. Nasamid ako sa sinabi niya. Tiningnan ko mga mata niya kung nagbibiro ba siya pero wala akong makitang pagbibiro doon. Seryoso ito't sigurado sa sinabi niya. Napatutup ako sa bibig ko habang isa-isang pinoproseso sa utak kong lahat. After what happened to us, I never stopped looking for you, Maria. Dahil bigla mo na lang akong iniwan. Nag-uunahang tumulong luha ako. Napatulala ako at bahagyang umawang ang labi. Totoo ba ito? Pakaramdam ko humintong mundo ko pati ang pag-iisip ko. Nakatulala lang ako sa mukha niya. Here, ani at may binigay ito sa aking paper bag. Wala sa loob kong kinalikal ang laman nun. Halos malaglagang pangako na makita ang mga damit ko 3 taon nang nakakalipas. Yun ang suot kong dress nung araw ng graduation. Yun din ang suot ko nung may nakaniig akong lalaki. Napatutup ako sa bibig ko kasabay ng paghikbi ko. Hindi ko alam kung ano ba dapat sabihin ko sa kanya. Wala akong kinikimkim na galit sa kanya pero matagal ko ding pinag-isipan
Ang sasabihin ko kapag dumating ang araw na to, ang araw na magkikita kami? Hindi ako makapaniwala na siya yung lalaking yun. Imposible talagang mangyari yun. At paano mo naman nalaman na may anak ka sa akin? At paano mo naman nalaman na akong babaeng yun? Ang babaeng naka one night stand mo. Bukod sa damit na to, sa wakas nagawa ko din makapagsalita habang nakatingin sa mga mata niya. Bumuga ito ng hangin bago ako sinagot. I investigated. Fortunately, natandaan ka ng kaibigan ko nung gabi yun sa bar. And when you applied to my company, all the information I wanted to know about you came out. Paliwanag niya. So pinaimbestigahan mo pala ako. Kaya palang bilis ko natanggap sa kumpanya mo kahit wala akong work experience in the past 3 years. Hasi ko sa kanya. Hindi ko napigilang hindi magtaas ng boses. Akala ko sinuwerte lang ako. Yun pala sinadya niya. Why did you leave? You didn't even let me explain and talk about what happened to us. Tanong niya dahil natatakot ako. Gulong-gulong isip ko nung mga oras na yun, diring-diri ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong gawin ko, anong dapat ko sabihin. Humihikbing sagot ko. Kinabig niya ako't niyakap. Nanginginig ang buong katawan ko sa revelation na to. Hindi ako makapaniwala. Parang may sumampal sa akin ng pagkalakas-lakas kaya siguro in-shock pa ako ngayon. I'm sorry, Maria. Don't blame yourself. Blame me for everything because I really should be responsible for this. He whispered to me. Patuloy lang ako sa pag-iyak hanggang sa mapagod ako. Hinanap niya rin ba ako? Nung una kaming nagkita, tinanong ko siya kung may daddy siya. Hindi niya alam kung nasaan ang daddy niya. Sobrang nasaktan ako that time, dagdag pa niya. Nagkita na kayo? Hindi makapaniwalang tanong ko. Kailan at saan? Sunod kong tanong. At the mall, she was lost at that time and was crying so I approached her. I fed her and we talked. Sagot niya. Natatandaan kong araw na nawala na si Lia Marie sa mall. Hindi ko alam na si Sir Leo pala nakakita sa kanya. Sino naman ang Mama Janice na tinawag niya? Sigurado na ako na anak ko sa'yo si Lia Marie. Pero biglang gumulo nung dumating ang babaeng yun. Bakit sigurado ka anak mo sa akin si Lia Marie? Madami ka naman siguro naka one night stand, hindi lang ako. Singit ko sa pagsasalita niya. Natahimik ito saglit. You're the last one, Maria. I never had with anyone else after you left me 2 years ago. He said seriously. Napaiwas ako ng mata sa kanya. Huli? So madaming nauna? Ako ang huli? Ano ba itong pinasok ko? Napahawak ako sa noo ko. Pakaramdam ko lulang-lula ako sa mga nangyayari sa akin. Mahabang katahimikan ang namayani sa aming pagkatapos nun. Napatayo kami pareho nung lumabas ang doktor at nurse mula sa loob ng kwarto ni Lia Marie. How's my daughter, Doc? Tanong ni Sir Leo sa doktor. Paulit-ulit na nag-pop up sa utak kong sinabi niya. My daughter. She's fine now, pero obserbahan muna siya namin ng ilang araw bago i-release. Sabi ng doktor. Thank you, Doc. Pagpapasalamat ni Sir Leo at nakipagkamay dito. Nauna na akong pumasok sa loob ng kwarto ng anak ko. Lumapit ako sa kanya at yumuko para halikan ang noo niya. Sumunod naman siya akin sa Sir Leo. Kinuha niyang malit na kami ni Lia Marie at mahigpit yung hinawakan. Wala kaming imikan habang hinihintay ang pagising ni Lia Marie. Kahit naman ako parang nalunok ko din ang sarili kong dila. Sobrang ilang na ilang ako sa kanya. Kahit marami akong gustong itanong kay Sir Leo, pinigilan ko pa rin ang sarili ko. Unti-unti nang bumibigat ang talukap na mata ko hanggang sa nawala ako sa kamalayan. Daddy, do you have a lot of work? Why did you come just now? Napamulat ako ng mata nang marinig ang boses ni Lia Marie. Sa wakas, okay na ulit ang anak ko. Lia Marie, anak? How are you, my sweetie? Are you okay, baby? Taranta kong tanong sa kanya. Kaagad akong lumapit sa kanila. Buhat-buhat siya ni Sir Leo. Nakayakap naman ang anak ko dito. Yes, Mommy. Ayos lang po ako. Kaya naman gumaling ako agad dahil dumating si Daddy. Hindi na siya busy sa trabaho niya. Masayang sabi ni Lia Marie. Napatingin naman ako kay Sir Leo na nakatingin din sa akin. Nagiwas ako ng mata dito at binalingan ang anak ko. Daddy, don't leave me again, okay? Tanong niya sa daddy niya. Yes, sweetheart, I will never leave you again. I promised. He said and kissed my daughter on the cheek. Sunod-sunod ang paglunok ko nang marinig ang usapan nila. Pilit akong umiti kay Lia Marie na abutin niyang kamay ko. Kanina pa ba siya gising? Tanong ko kay Sir Leo. Tumango naman to.
Nasa mga bisig pa rin itong bata, mukhang komportable ito sa daddy niya. Pagtulog mo, saka siya nagising. Tugon nito. Sunod-sunod ang paghikab ni Leah Marie. Komportable itong yumakap sa daddy niya at muling nakatulog. Maingat ang inihiga na Sir Leo sa hospital bed. Mukhang wala pa itong balak umuwi. Umuwi ka na muna, ako nang bahala sa kanya, sabi ko. No, I stay here. Git niya habang inaayos sa pagkakapatong ng kumot kay Leah Marie. Ano nga palang gagawin natin? Tanong ko sa kanya. Ayusin natin ang relationship natin, Maria, para sa anak natin. Aniya, saka ako nilingon. Relationship? Ano bang ibig mo sabihin? Naguguluhan tanong ko sa kanya. Hinarap niya naman ako. Hindi ko rin alam. Ayusin natin yung nasa pagitan natin para hindi madamay si Leah Marie. I don't want her to know that we only had a one-night stand kaya siya nabuo. Seryoso niyang sabi. Kailangan niya ba talagang ipamukha sa akin yun? Oo, tama ka. Pagsang-ayon ko sa sinabi niya. Ayaw ko maapektuhan ng anak ko. Gusto ko maramdaman niya na kompleto ng pamilya niya at hindi ko yun ipagkakait sa kanya. We can be friends. Yun lang ang paraan para maayos natin to. Suwestiyon ko. Nagulat ako nang hawakan ako nito sa balikat. Friends? Are you really sure, Maria? May nangyari sa atin and I got your virginity tapos friends lang i-offer mo sa akin? Bulong niya. Bumbuga naman ako ng hangin at pilit na tinatanggal ang mga kamay niyang mahigpit na nakahawak sa magkabilang balikat ko. At ano naman ang gusto mo? Please, kalimutan mo nang nangyari niyo sa pagitan nating dalawa. Para na lang kay Leah Maring isipin natin. Ganting bulong ko sa kanya. Narinig ko paghugot ito ng malalim na hininga. So, kaya mong kalimutan yung nangyari sa atin? Hindi makapaniwala ang tanong nito. Bakit hindi? 3 taon nang nakalipas. Kibit balikat ng sabi ko sa kanya. At talagang pinipilit mo. Inis na saad niya. Magre-resign ako sa kumpanya mo. Hindi ko deserve yun. Pigil ang pagtaas ng boses ko. Nakita ko pagtagis ng bagang nito. Do whatever you want, Maria. Tinasan ko naman to ng kilay at tinitigan siya ng mabuti. Thank you, sir. Madiing sabi ko. Mahabang katahimikan ang namayani sa aming dalawa pagkatapos ng diskusyon na yon. Hindi talaga ako natutuwa sa nangyayari. At ano naman ang relationship na gusto niya mula sa akin? Napahilamos ako sa mukha ko habang tinitingnan sa Sir Leo yung nakatalikod sa akin. Kanina pa nito pinagmamasdan ng anak kong natutulog. Hindi ko siya masisisi. 3 taon niyang hindi nakita at nakasama si Leah Marie. Tahimik akong lumabas. Humingi ako sa nurse ng gamot sa sugat. Alam ko na kung bakit pumutok ang labi ni Sir Leo. Gusto kong kausapin si mama kung anong mga sinabi niya kay Sir Leo kanina bago ako dumating. Pagpasok ko sa kwarto, ganun pa din ang posisyon nito. Lumapit ako sa kanya, dala ang gamot. Daddy ni Leah Marie, tumingi ka sa akin. Buntong hiningang sabi ko. Bakit ganyan ang tawag mo sa akin? Kunot nung tanong niya nang balingan ako. Nagkibit balikat naman ako. Hindi nakatabos ngayon. Hindi din kita kaibigan. Daddy ka lang ng anak ko. Paliwanag ko sa kanya. Hinila kong bakanting silya at umupo doon. Halos mapasigaw ako sa sunod nitong ginawa. Hinila nitong upuan ko, tinipit ang mga hita ko sa pagitan ng 2 hita niya. Ano bang ginagawa mo? Kinakabahang tanong ko sa kanya. Tila tinatakasan ako ng katinuan sa paraan ng pagtitig niya sa mga mata ko, kasabay ng malakas na pagkabog ng dibdib ko. Naalarma ako nang bumaba ang tingin niya sa mga labi ko. Hindi ko magawang makaalis dahil sa pagkakaipit ng hita ko. Sunod-sunod ako na panunok na unti-unti nitong nilapit ang mukha sa akin. Naamoy kong amoy mentol niyang hininga. Napaiwas ako ng mukha. Mas lalo nitong nilapit ang mukha sa mukha ko. Patuloy kong iniwasan ang pagtatangka nitong halikan ako. Don't do it, pigil ko sa kanya. At ngayon pinipigilan mo ko? Tanong niya na tila nangahamon. Nalaki mga mata ko ng bilis niyang inangkin ang mga labi ko. Napakurap-kurap ako habang tinititigan nito nakapikit ang mga mata habang patuloy na sa pagsakop sa labi ko. Nadadala ako sa sensasyon sa paraan ng paghalik niya. Unti-unti akong pumikit at ninamnam ang bawat pagsipsip niya sa labi ko. Namalayan ko na lang nasa bata ko ng kanang kamay niya habang ang bakanting kamay niya naman ay nakahawak sa bewang ko. Natagpuan ko na lamang ang sarili ko na tumutugon sa mainit na paghalik niya. Napayakap ako sa leeg nito.
Mas lalo nitong nilaliman at diniinan ng pagsakop sa mga labi ko. Mahina ko siyang tinulak pero tinutukso niya akong tumugon. Naramdaman kong pagyakap niya sa bewang ko. Pabilis ng pabilis ang paggalaw ng labi niya. Kinabig niyang bato ko gamit ang bakanting kamay. Nawala ako sa katinuan. Masyado kong nadadala sa kakaibang sensasyong nararamdaman ko. Pasimple ako napakagat sa pang-ibabang labing ng pakawalan nitong mga labi ko. Napaiwas ako ng tingin sa sobrang pamumula ng pisngi ko. Nakakabinging katahimikan ang namayani sa pagitan naming dalawa pagkatapos ng pangyayaring yon. Ano kayang mangyayaring kilala na ni Maria, ang lalaking ama ng kanyang anak? Ano ang gagawin ni Leo ngayong abot kamay na niya si Maria at ang anak nila? Ito na kaya ang simula ng pagbabago sa buhay ni Maria at ng anak niya? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.